Hello, this is Amira Anime Recap, at ang recap natin ngayon ay ang 7 Senses of the Reunion. Please subscribe and hit the bell icon para lagi kang updated sa mga videos natin. Si Haruto na isang ordinaryong bata ay laging pinapaiyak ng mga bully. Nagbago ang buhay niya nang di sinasadyang mapunta sa ibang mundo sa pamamagitan ng online game. Dito sa bagong universe ay may taglay siyang kakaibang lakas na dahilan upang tumaas ang kanyang antas. Habang natututunan niyang kontrolin ang kanyang kapangyarihan ay nasangkot siya sa gitna ng Celestial War at nakasalalay dito ang tadhana ng dalawang mundo. Sila ay nasa may mala-alien na kalaban. Si Haruto na ating bida ay pinapangunahan ang kanilang grupo na kilala bilang Subaru. Sa isang matinding misyon sa RPG game na Union, binubuo ito ng magkakababatang magkakaibigan at mapapansing nahihirapan sa kalaban nila sa dungeon, kabilang na dito ang walang takot na si Haruto na kanilang leader na mayroong mud sword skill, si Takanori, ang Divine Deputy Leader, si Satsuki, isang wizard na nagkokontrol ng iba't ibang elemento, at si Asahi, isang prophet art user, si Clive na nagpapalit anyo, isang mage at asawa ni Cardo. Sila ang pinakamalakas sa kasalukuyan, walang talo at walang makapantay. Matapos ang quest ay inimungkahi Asahi ang bagong quest na wala pang nakakatapos ni sinuman. Si Haruto na gusto ma-challenge ay tinanggap ito upang mapanatili ang kanilang pagiging malakas, pero bago sila lumarga ay mapapansin na mayroong namumuong love triangle. May pagtingin si Haruto kay Asahi at pati na rin si Takanori. Si Satsuki naman ay may gusto kay Haruto at nagbigay ng singsing dito, tanda di umano ng kanilang pagkakaibigan at pasimpleng lumalandi. Samantala si Nozomi ay may crush rin kay Haruto, kay Babatanyo pa mga ihat-utoy. Maya-maya ay nag-usap ng pribado si Haruto at Asahi. Sinabi ni Asahi kay Haruto na mangako sa kanya at nagpalitan sila ng singsing at panangakong iingatan ang kap-ares nito. Samantala ay nakita sila ni Satsuki na isinusuot ni Haruto ang singsing kay Asahi. Pagkatapos ay nagtungo na sila sa bago nilang misyon at nakatagpo ang kalaban nila. Matapos nilang talunin ang mahihinang monsters ay narating na nila ang silid ng boss ng dungeon. Ang boss ng dungeon na si Purgatorio ay nagpakita, hindi ito katulad ng mga nakalaban nila dati, ito ay mas malakas at delikado. Umatake sila ngunit nahihirapan sila sa sistematiko nitong pag-atake. Inatake ng elemental ni Satsuki si Purgatorio ngunit bumabalik muli ang kapangyarihan nito. Binaril ito ni Asahi habang hindi pa ito kumikilos. Pero bago pa man magamit ni Nozomi ang kanyang senses ay inatake ito ng kutsilyo ni Purgatorio at muntik ng mamayapa. Pinrotektahan ni Haruto si Nozomi sa atake nito pero napatumba siya ng isang espada. Tumalsik ang singsing na binigay ni Asahi dahil dito, at nahihirapang tumayo. Kumilos si Purgatorio upang tapusin si Haruto, pero tumakbo papunta rito si Asahi. Pero natapos at natalo ang adventure nila nang mamatay si Asahi sa pag-atake ni Purgatorio habang pinoprotektahan si Haruto. Sa totoong mundo, pinag-uusapan kung sino ang dapat sisihin sa pagkatalo. Sinisisi ni Nozomi ang sarili niya sa pagiging hindi maingat. Naisip ang bisitahin ni Satsuki si Asahi para kalmeyan ito pero hindi ito sumasagot sa kanilang group chat kaya nagtungo silang lahat sa bahay nito at nalamang huminto rin ang pagtibok ng puso ni Asahi sa tunay na mundo. Resulta upang i-shutdown ang laro. Saglit lang itong ibinurol at nagpunta ang mga kaibigan upang mamaalam. Sinisisi rin ni Takanori si Haruto sa pagkamatay ni Asahi at nagalit nang makita nito si Haruto. Nilundagan niya ito na parang baliw at sinisisi si Haruto sa pagkamatay ng crush niya pero pinigilan na ito ni Satsuki. Makalipas ang 6 na taon, si Haruto ay nasa kolehiyo na. Isang araw inilabas muli ang laro sa pangalang Reunion at isa sa kaibigan ni Haruto ang nagsabing mag-login siya muli dahil inimbitahang manlalaro lang ang pwedeng makasali. Isa si Haruto sa kaunting maswerteng na imbitahan, pero ayaw niyang balikan ang nakaraan kaya tinanggihan niya ito. Habang nanonood siya ay ibinalita ang muling paglabas ng bagong bersyon ng laro, naroon rin ang kapatid niya na gumagawa ng agahan. At sinabi ng reporter na ang mangunguna sa larong ito ay magiging executive candidate sa kumpanya at makakatanggap ng scholarship sa abroad at oportunidad sa tunay na mundo.
Matapos ang pangungulit ng kaibigan ay napagpasyahan ni Haruto na tingnan muli ang laro. Binuksan niya ang VR at iniskan ang mata niya at nakapag-login, sa wakas ay nakita niya ang kanyang kaibigan na may kasamang babae. Pumunta silang tatlo sa dungeon upang kumpletuhin ang quest ng baguhan, pero nakaramdam ng kakaiba si Haruto nang maalala ang Subaru na dati niyang grupo at kanilang mga adventure. Nang makarating na sila sa dungeon ay handa niyang tinalo ang nakakatakot na paniki. Mahusay niya itong tinalo kaya't napatanong ang kaibigan niya kung hindi siya natatakot sa mga ito. Sinabi niyang hindi dapat takot sa kahit anong pag-atake ang isang fighter at humanga ang mga ito. Matapos nila itong matapos ay nag-iba bilang isang silid ang kuweba. At nagtaka si Haruto at sinabing ang lumang bersyon ay hindi nagbabago gaya nito. At sinabi ng kaibigan na marahil dahil ito sa upgrade. Dagdag pa rito ay walang nararamdamang monster si Haruto dito, kung saan kakaiba ito kapag ikaw ay nasa isang misyon. Napansin nilang walang laman ang silid bukod sa kahon ng kayamanan na nasa gitna ng silid. Sinabi ng dalawa kay Haruto na buksan ito sapagkat kadalasan na fighter ang gumagawa nito. Nag-aalinlangan niyang nilapitan ang kahon at binuksan. Nagulat siyang si Asahi ang laman nito na galing sa pagkakatulog. Nakilala siya nito at tinawag sa pangalan niya. Hindi makagalaw sa kinatatayuan niya si Haruto at hindi makapaniwalang buhay ito. Hindi siya makapaniwalang nasa laro pero nito bagamat namatay na ito sa totoong buhay. Tinanong niya ito kung si Asahi ba talaga ngunit umasta itong parang hindi sila nagkawalay. Matapos ang saglit na pag-uusap ay umalis na ang dalawa para i-report sa guild na natapos na nila at lumabas si Haruto at Asahi. Nagtataka pa rin siya na nasa laro si Asahi. Matapos ang pag-uusap ay nalaman niyang ang pagkakaalam ni Asahi ay ito pa rin ang araw ng bigo nilang quest 6 na taong makalipas. Wala itong ideya sa pagdaloy ng oras at realidad. Tingin nito ay nagbibiro lang si Haruto, wala na siyang magagawa. Sinabihan niya itong impostor at sinabi naman si Asahi na siya pa rin ang parehong tao kahapon. Para patunayan ni Haruto na mali ito ay sinabi nito na tingnan niya ang petsa. Inisip nito na 2034 na dapat ang taon ngunit nang tingnan niya ay 2040 na. Sinubukan niyang mag-logout ngunit hindi ito napipindot. Nang sinubukan ito ni Haruto ay kaigi naman. Kasya naisipan nitong may problema sa kanya at trap na siya sa laro. Samantala namangha sa pagiging childish at careless ni Asahi sa kabilang nalinawagan sa katotohanan, hindi gaya ng mga kaibigan niya na nagsilaki na at nasa kolehiyo ito ay middle school girl parent na natrap sa laro. Sinubukan ni Asahi na mag-report sa help center ukol sa kanyang account, pero hindi siya naka-register ayon sa system. Sinabi ni Haruto na hindi na ito tulad ng dati. 6 na taon na ang nakalipas nang huli nila siyang nakita at namatay sa huli nilang quest. Pero hindi lang roon natatapos ang problema ni Haruto. Dumating ang guild sa kanilang kinaroroonan at inatake sila at sinubukang kunin si Asahi. Si Lenovich na kanilang pinuno ay nais maging bahagi ng guild niya si Asahi dahil sa taglay nitong prophecy art, at sinabing hindi ito aalis nang hindi nakukuha si Asahi. Pero sinabi ni Asahi na meron na siyang grupo at iyon ay ang Subaru. Panatag siya na matatalo ito ni Haruto gaya ng dati, pero wala ang malakas niyang senses sapagkat nasa beginner pa lang siya ngayon at hindi kinaya si Lenovich. Sinubukan niyang umatake ng ilang beses ngunit wala itong bisa. Ginamit ni Asahi ang kanyang senses resulta upang mapredict ni Haruto ang galaw ng kalaban. Wala man ang kapangyarihan ni Haruto ay naroon pa rin ang kay Asahi. Pero malakas pa rin ang kalaban dito. Dumating ang dati nilang kasamahan na si Takanori kasama ang bago niyang guild na Illuminary, para talunin ang kalaban na guild. Nasa kanya pa rin ang kanyang senses at saglit na pinahiya si Lenovich sa pagtanggal ng saplot nito. Matapos ito ay ipinahayag nito na masaya siyang muling makita si Asahi, ngunit galit pa rin ito kay Haruto at hindi ito kinausap. Nang tanungin ni Haruto ito sa opinyon kay Asahi ay hindi siya nito gaanong pinansin bagkus ay nais niyang isama si Asahi. Nais ring isama ni Asahi si Haruto pero nagalit si Takanori at sinisisi si Haruto gaya ng dati. Naguluhan si Asahi sa away nila at hindi pumayag nang hindi kasama si Haruto.
Dismayang umalis si Takanori at sinabi ni Haruto kay Asahi na nabago na ang lahat. 6 na taon ang makalipas at wala na rin ang Subaru. Nagulat siya dahil sa kabila ng nakakalungkot na katotohanan ay sinabi ni Asahi na buuan muli ang Subaru. Matapos siyang mag-log out, binisita siya ng kaibigan niyang si Satsuki at winelcome siya ng kapatid nito. Nabigo na siya sa ganda at kagandahang loob nito. Pagkatapos nilang pumasok sa kwarto ay sinabi ni Haruto na nakita niya si Asahi sa laro at buhay siya roon. Sinabi rin ni Satsuki na binuksan niya ang luma niyang account sa reunion at naglalaro. Gayunpaman, sinabi ni Haruto na hindi na siya babalik sa laro at ipapaubaya si Asahi kay Takanori. Nagsisisi siyang iniwan si Asahi sa laro pero nais niyang i-delete ang kanyang account ngayon. Sinabi ni Satsuki na kailangan niyang harapin ang nakaraan sapagkat hindi niya ito matatakasan. Sa pag-login muli sa laro, nagkita si Satsuki at Asahi sa tulay. Hindi mukhang nasurpresa si Asahi na makita si Satsuki pero napansin niyang may pagbabago sa hubog nito. Nagtataka ni Satsuki na walang nagbago sa katawan at pag-iisip ni Asahi at sinabing namatay si Asahi sa huli nilang quest at pumunta sila sa burol nito at sinabing ang dahilan kung bakit hindi ito makapag-log out ay wala siyang babalikang katawan. Nang una ay nadismaya si Asahi ngunit sinabi nito na buhay at maayos siya kasama nila dito. Nang bigla umatake ang guild na gustong kumuha kay Asahi, at pinalibutan sila, dito nagpakitang gilas si Satsuki at inilabas ang kanyang elemental para talunin ang kalaban. Inatake niya ang mga ito at tinalo gamit ang earth element. Dito ay nagpaplano ang mga umatras na kalaban kung paano nila makukuha si Asahi sa susunod, pero dumating si Takanori ng Illuminary Guild at sinabing huwag gagalawin si Asahi na mukhang tahimik nitong binabantayan. Pagkatapos nun, ang trio ay nagtungo sa kanilang kampo kung saan mas ligtas. Binisita muli nila ang dating base at nakita ni Haruto ang singsing na binigay ni Satsuki. Iniwan niya ito noon dito, samantala hinahanap ni Asahi ang kanyang gamit at mistulang bata nang hindi ito makita. Nag-uli si Haruto at nakarating sa loob ng kuweba. May nagpakita sa kanya sa dilim, si Alicia. May alam ito tungkol kay Asahi at sa prophecy art nito. Napansin rin ni Haruto na binabasa nito ang isip niya kung saan kakayahan ito ng isang empath. Sinabi ni Haruto kung katulad rin ba siya ni Asahi. Sinabi ni Alicia na sa tao lang nagagamit ang sa kanya samantalang ang art of prophecy ni Asahi ay higit na mas makapangyarihan. Sinabi nito na isa sa 6 na uri ng senses ang senses ni Asahi na kilala sa mundong ito at dapat protektahan ni Haruto sa mga manlulusob. Binalaan niya rin si Haruto na marami pang manggagaling sa dilim at pupuntiryahin sila. Samantala, sa pagseselos ni Satsuki kay Asahi ay sinabing lumayo ito kay Haruto. Sinabi nitong nag-iba ang ugali ni Haruto matapos niyang mamatay at para na itong ibang tao. Tinawag niya rin si Asahi na bug sa game at natirang data lang sa laro. Sinabi ni Asahi na inosente siya. Narinig ni Haruto ang pag-uusap at parehas pinagalitan sa nangyari at nag-log out dahil sa galit. Sa tunay na mundo, bumisita muli si Satsuki sa bahay ni Haruto at humingi ng tawad sa kanyang inasal sa laro. Gayunpaman, hindi maunawaan ni Haruto ang problema ng mga babaeng ito at hindi alam kung ano ang nais ipahiwatig ni Satsuki. Pagkatapos ay ipinaalala ni Satsuki dito ang ipinangako ni Haruto at Asahi sa isa't isa sa pagpapalitan ng singsing 6 na taon na ang nakararaan. Hindi niya hahayaang mapunta si Haruto kay Asahi at ngayon ay ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig. Ipinakita niya ang singsing tanda ng samahan nila sa Subaru Group at lahat sila ay meron nito. Naalala ni Haruto ang pangako niya kay Asahi at dali ang lumabas upang kunin ang singsing niya. Nakabaon ito sa lupa at sinabing nagpalitan rin sila ng singsing ni Asahi sa totoong mundo. Sinabi nito na bumalik si Haruto sa reunion at panindigan ang kanyang pangako kay Asahi na poprotektahan. Samantala naroon rin si Takanori sa libingan na kinaroroonan nila, madalas rin pala nitong banibisita ang puntod ni Asahi. Sa laro, nag-adventure si Asahi at Haruto para mangolekta ng materyales mula sa monster na puno. Huli nang nag-login si Satsuki kaya ginamit nila ang oras para maglaro. Nahulog si Asahi sa tubig sa pagkuha nila ng gem na hinahanap nila. Umahan itong basa at naghubad upang magpatuyo. Pero nagulat si Haruto nang makita itong walang saplot. Tumalikod ito ngunit tinalunan siya nito mula sa likod at sinabing tingnan siya.
Biglang may ibang mga player ang napadaan at dali-daling hinaraan si Asahi at lalong nagpa-weirdo ng kanilang sitwasyon. Sinabi ng mga ito na magsogo nga kayo, niyakap ito ni Haruto dahilan upang maglapit ang dalawa, humingi siya ng tawad sa hindi niya paniniwala noong nakaraang araw at panangakong puprotektahan ito at ginamit nila ang material para gumawa ng singsing. Nais ibigay ni Asahi kay Haruto ang party ring ngunit nag-aalinlangan si Haruto na tanggapin ito, sa halip ay kinuha niya ito at inilagay sa daliri ni Asahi. Maya-maya ay tinagpo na nila sa Satsuki, at nakaramdam ito ng selos matapos makita ang singsing ni Asahi at si Haruto pa ang nagsuot nito dito, kaya nangolekta rin ito ng materyales at gumawa rin ng isa para sa kanya. Masaya si Asahi sapagkat nabubuo na ulit ang grupo nila at itong singsing ang tanda nito. Sa sunod, nagtungo silang tatlo sa dungeon kung saan nangyari ang kanilang final quest para maghanap ng sagot tungkol sa memorya ni Asahi. Sa loob ng dungeon naroon rin si Alicia at sinamon si Purgatorio, ang boss ng dungeon na nakapatay kay Asahi. Hinaraan nito ang labasan kaya wala silang magagawa kundi labanan ito. Nagtulong-tulong ang tatlo para matalo si Purgatorio. Inilabas ni Satsuki ang elemental para atakihin si Purgatorio, gayunpaman, wala itong naging epekto at inatake lang siya ni Purgatorio. Nasaktan ang binti nito, at nang lapitan siya ni Haruto ay pinatalsik rin siya ni Purgatorio. Ngayon ay si Asahi naman para iligtas ang kanyang mga kaibigan, patuloy siyang lumalaban mag-isa at bumabaril, inatake niya ang boss ngunit nahihirapang talunin ito, bigo siya at nagtamo ng pinsala sa atake ni Purgatorio at hindi makagalaw. Samantala, napansin ni Haruto ang dati niyang singsing na nasa sahig, at naisip na kaya pala hindi niya magamit ang kanyang kapangyarihan sa antas, samantalang si Asahi at Satsuki ay suot ang kanila kaya may kapangyarihan parent sila, dali-dali niya itong kinuha at nilagay sa kanyang daliri, biglang bumalik ang kanyang kapangyarihan, nagising ang kanyang senses at nadaig ang lakas ni Purgatorio, natalo niya ang boss at tagumpay niyang naprotektahan si Asahi at Satsuki.